Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing, fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden's all play. Praise within nation, praise every morning, God's recreation of the new day. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating Daily Prayer Covenant. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bagong umaga na taglay namin ang bagong buhay at kalakasan. We praise you, Lord, for this day that we worship you. We surrender to you all our worries and fears. And I know, God, that you have overcome the world, so you know what will happen. You have plans to prosper us and not to harm us. Please help us to have a complete trust in you, and let my faith to be an example to others. Please be with us today, and bless us in this prayer covenant. This all we pray in the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ngayong umagang to ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 17, talata 5 hanggang 11. Ngunit pagtutuunan po natin ng pansin ang Kabanata 5 hanggang 6, na ganito po ang sinasabi. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Sa ating pong pagbubulay ngayong umaga, ano nga po ba ang faith or pananampalataya? Ayon po kay Mr. Google, it is a complete trust or confidence in someone or something. Ito po ay assurance of things hoped for. Conviction po of things not seen. Ito po ay kung yung meron tayong matibay na paniniwala at hindi lang po basta may pananampalataya, but andun po yung strong belief. Kahit po sa mga bagay na hindi natin nakikita. Marami po sa atin ang naririto sa pananampalatayang Kristiyano, lalo na po sa ating mga Metodista, dahil namanang po natin ito sa ating mga ninuno at sa ating mga magulang. Or naaya po tayo ng kaibigan, yung ating mga boyfriend or girlfriend, or dahil nakapag-asawa po tayo ng iba sa nakagisnan na relihiyon. At iba pa po.
Pero andun po ba yung conviction of faith natin or yung ating strong belief? Are we really continuing to live by faith? Yung ating everyday life po ba ay tunay bang ipinagkakatiwala natin sa ating Diyos? Ayon nga po sa talata sa Lucas 17, ang mga alagad po ay hindi sigurado kung ano ang tunay na pananampalataya. Kung babasahin niyo po yung verses 1 to 4, medyo nabigla po ang mga alagad. Overwhelmed po sila sa itinuturo dito ng ating Panginoon. Ang sabi po doon, be on guard at huwag maging dahilan ng pagkakasala or pagkakatisod, lalo na po sa mga bagong mananampalataya. At isa pa po, ang magpatawad daw po tayo ng kahit ilang beses at paulit-ulit sa mga nagkakasala sa atin. Di ba po ang sabi dito ay 70 at 7. And para po sa mga alagad, it was a tough task. Mahirap po yan para sa kanila. Or kahit po sa atin. Kasi po, if you were hurt, kung nasaktan na po ang ating mga damdamin, ang feelings na po natin ang involved dito at pumapasok na po doon yung ating pride. So isa po itong mahirap na gawain kasi dinidemand po ito ng ating Panginoon. Hindi lang po niya ito nire-request sa atin, bagkus dinidemand niya yan na gawin natin. And the disciples find this so overwhelming that they ask the Lord to increase their faith. Sabi nila, 'di ba? Increase our faith. Kung kaya't iniisip nila na kung dadagdagan po ang kanilang faith para po sa kanila, ito po ay isang honest request upang matugunan or ma-fulfill nila kung ano yung demand ng ating Panginoon. And akala po nila, kung mai-increase ang kanilang faith, ay ma-strengthen na sila para magawa ang katuroang ito. But then, ayon nga po sa verse 6, ito po ay naging tugon ng Panginoon sa kanila. Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. So, ang pananampalataya po ay inihalin tulad ng Panginoon sa isang mustard seed. Mustard seed po, napakaliit po ng butil nito. At ito po ay sumisimbolo sa ating pananampalataya, symbol of faith. Ito po ay about 1 or 2 millimeter. So, kung titingnan po natin sa ano yung millimeter, sobrang liit nga po nitong buto na to. And ito daw po ay smaller than all seeds, but when it is grown, kung lumaki na po ito, it is greater than the herbs and becomes a tree. So, imagine po natin, napakaliit na buto, pero pag lumaki po siya ay kahalintulad siya ng isang malaking puno. And all the birds of the air come and lodge in its branches. Ganon din po sa ating mga buhay. Ang ating pong faith o paghahari ng Diyos ay nag-uumpisa po sa maliit. Ngunit kalaunan, sa pagdaan natin sa maraming pagsubok, sa bagyo ng buhay na napagtagumpayan natin, nagiging sinlaki na po ito ng isang mayabong na puno, na maaari na tayong mag-rest sa Kanya dahil alam natin na tayo ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Hindi po issue kung marami kang faith. Faith is not measured by its quantity, but simply by its presence. Because that small faith as the mustard seed can accomplish impossible things. Like in sickness, daranas tayo ng kagalingan kung andun yung pananampalataya natin. Ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos ay mabuhay tayo with humility and obedience. Ituring natin ang ating mga sarili na isang alipin sumusunod sa Kanya. Ang kababaang loob at pagsunod sa Kanyang katuruan ang magpapangiti sa ating Panginoong Hesus.
Mahirap pong sumunod sa mga commands ng salita ng Diyos, sa mga scripture. But we should not focus on more faith, but on more obedience and humility. Nakikita po sa ating mga buhay ang kanyang mga gawa. Ang kanyang presensya ay nakikita sa bawat panalangin tinugon. Naririnig natin siya sa bawat salita ng Diyos na nangungusap sa ating mga buhay. If we are going through a lot of faith, a lot of sufferings, nandyan po yung mga broken relationship, misunderstanding, patuloy po natin itong ipagkatiwala sa Diyos. Because God is a God of peace and joy, God of order, God of hope and love. So, ang reminder ko lang po is, patuloy po tayong magtiwala at sumunod. To God be the glory.